Pag may lalabas po, ayan. Okay? Sige nga, magandang umaga sa inyong lahat. Bigyan nga ako ng thumbs up kung nakikita ako. Ayun, very good. Nakita ko na yung thumbs up nila, Cheryl. Naririnig ba ako ng maayos? Thumbs up nga po ulit. Ayun, naririnig ako ng maayos. Okay? Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago magsimula ang ating klase, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako po si Ginoong Dan Oliver T. Cabantog at ako po ang magiging guro nyo para sa araw na ito sa asignaturang Pilipino. Okay po? Matthew, ang code po ay makikita sa taas. Ito po, i-chat ko po yung chat ba. I-chat ko po sa chat box natin. Ang code po ay EMLOE. Sige nga po, tingnan ko nga kung ando na si Matthew. Ayun, nakita ko na nandoon na po si Matthew. Okay? Ulit po, ako po si Ginoong Kabantog at ako po ang inyong magiging guro para sa araw na to. Okay po. Ngayon, bago natin simulan ang ating klase, maaari ko bang tawagin si Zeus upang pangunahan ang ating klase sa isang panalangin? Zeus, maaari mong i-unmute ang iyong mikropono upang pangunahan kami sa isang panalangin. Andyan ka na ba, Zeus? Okay. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maikintal namin ang mga aralin na aming matututunan ngayong araw. Gabayan mo kami sa araw-araw na buhay na aming tinatahak na sa gayon ay maging mabuting mamamayan ang bawat isa sa amin. Idinadalangin namin ang lahat ng ito, Panginoon. Sa ngalan ng iyong anak na tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Diyos at Espiritu Santos. Amen. Maraming salamat, Zeus. Okay? Ngayon, bago tayo dumako sa ating aralin, nais ko muna kayong kumustahin. Kamusta ka ba? Ngayon, meron kayong makikita na icon dyan na heart. Sige nga, thumbs up nga po kung merong heart na icon na nakikita. Ayun, na merong nakikita si Matthew, si Zeus, si Roan, si Cheryl. How about si Jewel at saka si Mawen? Meron ba silang icon na heart na ayun, mahusay. Ngayon, gusto ko dalihin niyo yung heart na icon papunta doon sa emoji na kung saan, ay, ito yung nararamdaman ko. Sa unang emoji, masaya siya. Ako ay handang matuto at mag-aral. Sa pangalawang emoji, medyo malungkot siya. May gumugulo sa aking isip kaya hindi ako mapakali. Sa pangatlong emoji, malungkot talaga siya. Hindi pa ako handa na matuto at mag-aral. Sige nga, tignan nga natin. Ayun, natutuwa naman ako na lahat kayong anim, yung inyong icon na heart ay naandoon sa masayang muka. Ibig sabihin, kayong lahat ay handa ng matuto at mag-aral para ngayong araw. Ngunit, meron tayong mga alituntunin na dapat tandaan. Una, kung inyong mapapansin, andyan yung avatar ni Ginoong Kabantog. At ang sabi ng avatar ni Ginoong Kabantog, shh! Ibig sabihin, sa simula hanggang sa matapos ang ating aralin, dapat ay magbibigay tayo ng respeto. Paano natin maibibigay ang respeto? Dadako tayo sa pangalawang alituntunin. Kung mapapansin ninyo dyan, merong tatlong icons. Una, yung kulay pula na mikropono. Ibig sabihin nun, nakamute o kaya nakapatay ang inyong mga mikropono.
Bubuksan lamang ang inyong mikropono kapag meron kayong katanungan kay Ginoong Kabantog. Halimbawa, Ginoong Kabantog, ayoko pong buksan yung mikropono po. Diyan papasok ang ating chat box. Pwede niyong i-type sa chat box ang inyong mga katanungan. Maliwanag po. Thumbs up nga. Thumbs up kung maliwanag po. Ayun, very good, mahusay. Sumunod na icon, yung nasa gitna. Yung telepono na kulay pula. Wag nyo pong pipindutin ang icon na iyon kasi pag pinindot nyo yan, mawawala kayo sa meeting room. Hindi nyo na makikita o hindi nyo na masusundan kung ano na nga bang aralin natin. Okay po? At ang pangatlo, yung camera. Ngayon, nakita ko nakabukas lahat ang inyong camera. Mahusay po. Kasi po, para makita ni Ginoong Kabantog, nasa na ba yung mga estudyante ko? Naiintindihan pa ba nila? Inaantok na ba sila? O handang-handa pa rin silang matuto? Okay po? At dumako na tayo sa pangatlo at huling alituntunin, yung chat box. Ayun, gagamitin natin ang chat box kung meron kayong katanungan o kaya meron kayong nais na sabihin sa klase. Sige nga, subukan nga natin. Pwede bang gamitin natin ang chat box? I-chat nyo sa ating chat box ang salitang handa. Sige nga, bibigyan ko kayo ng 5 bilang upang i-type sa ating chat box ang salitang handa. 1, 2, 3, 4, at 5. Ayun, mahusay. Nakita ko na kayong 6 ay nakagamit na sa chat box. Ibig sabihin, malinaw na sa atin ang 3 alituntunin na dapat tandaan para sa araw na ito. Ngayon, tatanungin ko ulit kayo. Handa ka na ba? Kung ikaw ay handa na, bigyan nga ako ng malaking thumbs up. Ipakita nga sa camera kung handa na talaga. Ayun, handa na silang lahat. Natutuwa naman ako na malaman na handa na rin kayo. At sa Ginoong Kabantog ay handang-handa na rin para sa araw na ito. Ngayong araw, meron tayong 2 layunin. Pagkatapos ng klase na ito, inaasahan ko na una, masusuri ang pang-angkop at pangatnig na ginamit sa pangungusap. Ginoong Kabantog, pang-angkop at pangatnig pala ang pag-aaralan natin ngayong araw. Tama kayo dyan. At pangalawa, magagamit ng wasto ang pang-angkop at pangatnig. Okay? Okay na po ba? Naintindihan po ba ng maayos ang ating layunin? Thumbs up nga po ulit. Ayun, maraming salamat. Ngayon, bago tayo dumako sa mismong aralin natin, meron akong inihandang aktibidad dito. Kung inyong mapapansin, sa inyong mga screen at saka sa inyong mga monitor, meron kayong makikitang puzzle. Ngayon, maaari ko bang tawagin si Matthew? Matthew, maaari mong i-unmute ang iyong mikropono upang basahin sa iyong klase ang panuto. Matthew, andyan ka na ba? Ayan, andyan na si Matthew. Matthew, basahin mo nga po ang panuto. Hello po, Matthew. Ayun, mukhang nagkakaproblema. Andyan ka na po ba, Matthew? Maaari mo po bang basahin? Sige po, maaari po bang basahin ng panuto? Sige po. Guhitan mo ang mga pangatnig sa iyong makikita sa loob ng puzzle. Ayun, maraming salamat, Matthew. Maaari ka nang mag-mute ng iyong mikropono. Guhitan mo ang mga pangatnig na iyong makikita sa loob ng puzzle. Ngayon, kung mapapansin nyo, sa baba ng inyong puzzle, meron kayong makikitang lapis, highlighter, at saka mga kulay. Ngayon po, ang gusto po ni Ginoong Kabantog, gamitin nyo po yung highlighter. Nakikita nyo po ba yung highlighter? Thumbs up nga po.
Thumbs up nga. Ayun, nakita ni Zeus at saka ni Jewel. Ayun, nakita niyo ng lahat. Very good. Ngayon, meron kayong 7 na mga pangatnig na makikita sa loob ng puzzle. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang guhitan ang mga pangatnig na inyong makikita. Pagkatapos ng 2 minuto, ilalak ko na yung screen. Kasi tapos na yung oras, hindi na pwedeng tumanggap pa ng inyong mga tugon. Okay? 2 minuto, magsisimula na po. Maaari na po kayong magsagot. Ayun, nakikita ko na yung sagot ni Roan, ni Jewel, ni Cheryl, ni Mawen, ni Zeus. How about si Matthew? Matthew? Okay na po ba? Sige nga po, tignan natin. Ayun, oh. Ang dami ng sagot ni Zeus, nakikita ko. Ang dami na din sagot ni Mawen. Pati si Cheryl, nakikita ko din, ang dami niya ng sagot. Si Jewel naman, meron na siyang 6 na nakita. Huling 10 segundo. Pagkatapos ng 10 segundo, ilalak ko na po yung screen at hindi na po kayo maaring magsagot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun. Nilak na po ni Ginoong Kabantog ang kanyang screen at hindi na po kayo maaring magsagot. Tingnan nga natin. Ito ang inyong mga sagot. Ang unang estudyante o kaya ang unang yung kamag-aral ay nakahanap siya ng 7 salita. Ito namang pangalawa, 7 din yung nahanap niya. At yung pangatlo nyo namang kamag-aral, 7 din yung nahanap niya. Ayun, eto din. At yung panghuling mag-aaral, 1 lang yung nahanap niya. Ngayon, aalamin natin mamaya kung yung mga nahanap nyo bang mga salita ay pangatnig nga ba talaga siya. Okay? Mamaya, kapag dumako na tayo sa ating aralin, malalaman nyo na kung pangatnig nga po o kung tama nga ba ang inyong mga sinagot. Ngayon, dumako na tayo sa ating unang aralin, ang pang-angkop. Ano nga ba ang pang-angkop? Maaari ko bang tawagin si Cheryl upang basahin kung ano nga ba ang pang-angkop? Cheryl, maaari mong i-unmute ang iyong mikropono at basahin ang kahulugan ng pang-angkop. Andyan ka na ba? Ayan, andyan na si Cheryl. Ang pang-angkop ay katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. May 3 anyo ng pang-angkop ang ng Mahusay, Cheryl. Maraming salamat. Ang pang-angkop po ay kataga na nag-uugnay o kaya nagkokonekta sa 2 salita na nagtuturingan. Ibig sabihin, silang 2 salita ay magkakonektado. Ngayon, merong 3 anyo ng pang-angkop. Ang na, ng, at saka G. Isa-isahin natin. Una, ang pang-angkop na. Maari ko bang tawagin si Zeus? Zeus, maari mong i-unmute ang iyong mikropono at basahin ang kahulugan ng pang-angkop na. Pang-angkop na nag-uugnay sa 2 salita kung saan ang unang salita ay nagtatapos sa katinig. Halimbawa, nais na matuto. Mahusay, Zeus. Ang pang-angkop na ay ginagamit upang pag-ugnayin ng 2 salita, pero tandaan po, ang unang salita ay dapat nagtatapos sa katinig. Ano nga ba yung katinig? Okay? Para hindi kayo malito,
Doon muna tayo sa patinig. Ang patinig ay 5 lamang. Ito yung mga alpabetong A, E, I, O at saka U. Yung mga natitirang letra sa patinig, sa alpabeto, ang tawag doon ay katinig. Okay po? Halimbawa, nais na matuto. Ang unang salita ay nais. Ang salitang nais ay nagtatapos sa letrang S. Ang letrang S ay halimbawa ng katinig. Ngayon, ang gagamitin natin ay pang-angkop na. Nais na matuto. Okay? Naintindihan po ba? Thumbs up nga po. Thumbs up nga po. Ayun, mahusay. Pangalawa, pang-angkop na ng. Maari ko bang tawagin si Roan upang basahin ang kahulugan ng pang-angkop na ng? Pang-angkop na ng. Isinusulat parugtong ng salita na nagtatapos sa patinig. Halimbawa, madaming nagkakasakit, madaming nagkakasakit. Mahusay, Roan. Maraming salamat. Ngayon, ang pang-angkop na ng ay ginagamit upang pagdugsungin ang dalawang salita. Pero, dapat ang unang salita ay nagtatapos sa patinig. Okay? Halimbawa, madami nagkakasakit. Ang unang salita ay nagtatapos sa letrang I. Ang letrang I ay patinig. Ngayon, gagamit tayo ng pang-angkop na NG o kaya ng upang pagdugsungin o kaya pag-ugnayin ang dalawang salita. Madaming nagkakasakit. Naintindihan po ba? Thumbs up nga. Ayun, naintindihan po. Sige nga, sino sa inyo ang maaring magbigay sa akin ng halimbawa gamit ang pang-angkop na NG? Sige nga, maaari niyong i-chat sa ating chat box o kaya maaari niyong i-unmute ang iyong mikropono upang sabihin sa akin ang halimbawa. Sige nga po, sino po kaya ang makakapagbigay ng halimbawa? Meron po ba? Halimbawa lang natin, madami nagkakasakit. Isip kayo ng dalawang salita na ang unang salita ay nagtatapos sa ayun. Nakita ko si Jewel. Sabi niya, nag-type siya sa chat box, mabango, bulaklak. Tama si Jewel, mabangong bulaklak. Nagtatapos yung salitang mabango sa letrang O. Kaya gagamitin niya ang NG. Mahusay, Jewel. Ngayon, dumako na tayo sa panghuling anyo ng pang-angkop. Ang pang-angkop na G. Mawen, maaari mong i-unmute ang iyong mikropono upang sabihin sa amin kung paano nga ba ginagamit ang pang-angkop na G. Idinudugtong kung ang salita ay nagtatapos sa katinig na S. Yun, mahusay, Mawe. Ay. Halimbawa, Pamilihang bayan. Pamilihang bayan. mahusay, Mawen. Maraming salamat. Ngayon, ginagamit daw natin ang pang-angkop na G upang pag-ugnayin or pagdugsungin ang salita, ang mga salita na nagtatapos sa katinig na N. Tandaan, gagamitin lang natin ang pang-angkop na G kung ang salita ay nagtatapos, ang unang salita ay nagtatapos sa pang-angkop sa salita sa letrang N. Letrang N lang po ha. Halimbawa, pamilihan, bayan. Ang unang salita ay pamilihan. At ang unang salitang pamilihan ay nagtatapos sa letrang N. Ibig sabihin, dudugsungin natin siya gamit ang pang-angkop na G. Magiging pamilihang bayan. Okay? Naintindihan po? Naintindihan po ba? Thumbs up nga po. Ayun, naintindihan nila. Ngayon, kung talagang naintindihan, magkakaroon tayo ng activity. Ngayon, sabi dito, bilugan ang pang-angkop na ginamit sa pangungusap. Ngayon, sa baba ng inyong screen o kaya ng inyong monitor, meron kayong makikitang pencil, highlighter, at saka yung mga kulay, katulad ng ginawa nyo kanina. Ngayon,
Ang gusto ko, bibilugan niyo yung pang-angkop na ginamit sa pangungusap. Okay? Meron akong 3 pangungusap dyan. Okay po? Okay? 5 bilang sa bawat pangungusap. Pagkatapos ng 5 bilang, bawal na kayong magsagot. Okay? Ngayon po, maari na kayong magsagot. 5 bilang. 1, 2. Ayun, nakita ko na may sagot na si Zeus. 3. May sagot na din si Roan. 4. May sagot na kayong lahat. At 5. Ilala ko na po yung screen. Bawal na po ang magsagot. Tingnan nga natin ang inyong mga sagot. Ayun, una may nagsagot ng na ulit. Meron nagsagot ng malinis na bahay. Meron nagsagot ng na, at na. Sige nga, tingnan natin. Ang tamang sagot ay na. Ang pang-angkop na ginamit sa pangungusap ay na. Natutuwa naman ako kasi 5 sa inyo ay tama ang sagot. Yung isang inyong kaklase, huwag kayong mag-alala, babawi yan sa susunod na halimbawa. Okay, pangalawa, hinahaw nakipag-usap si Batoon sa kanyang ina kahit na masama ang kaniyang loob. 5 bilang. 1, 2, 3, 4, at 5. Sige nga, tingnan natin ang inyong mga sagot. Ayun, may nagsagot ng na. May nagsagot ng NG. Ayun, madami siyang sagot. May sagot ulit, meron nagsagot ng NG. May nagsagot ng mahinahon. May nagsagot ulit ng G lang. May nagsagot, ay merong linya lang ang sagot. Ngayon, tignan natin ang inyong mga sagot. Dito, madami ang pwedeng sagot. Sa una, mahinahon. Ang binulugan niya, yung G, tama yun. G, yung mahinahon, nakipag-usap, pinagduksong gamit ang pang-angkop na G. Ayun, meron naman dito, merong nagsagot ng kahit na masama, binulugan niya yung na. Tama yun. At saka meron dito, may nagsagot ng kaniyang, at saka tao. Ayun, merong binulugan niya yung letter G. Tama po iyon. Okay? Dumako naman tayo sa pangatlo. Malinis na hangin ang ating kailangan. 5 bilang para bilugan ang pang-angkop na ginamit sa pangungusap. 1. Yun, nakita ko, meron ng sagot si Matthew. 2, 3, 4, at 5. Ayun, natutuwa naman ako. Nakita ko na yung inyong mga sagot. Sige nga, ilalak na po ni Sir Dan yung screen. Bawal na kayong maglagay ng sagot. Ito po yung mga naging sagot ninyo. Merong nagsagot ng NG, mahusay. May nagsagot ng na. Meron din siyang binulugan na G. Tama po iyon. Malinis, hangin. Ginamit niya yung pang-angkop na upang pagdugsongin yung dalawang salita. Tama, mahusay. Pero meron ding pwedeng sagot. Atin at kailangan. Pinagdugsong niya yung dalawang salitang yon gamit ang pang-angkop na G. Tama yon. Natutuwa naman ako kasi kayong lahat ay tama ang sagot. Okay? Ngayon, dumako na tayo sa huling aralin natin, ang pangatnig. Ano nga ba ang pangatnig? Maari ko bang tawagin si Jewel? Jewel, maari mong i-unmute ang iyong mikropono at basahin ang kahulugan ng pangatnig. Ang pangatnig ay kataga o salita nag-uugay ng dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsusunod-sunod sa mga pangungusap. Halimbawa, naging malinis ang barangay Maliklit dahil sa pagtutulungan ng mga mamamayan.
Ayun. Maraming salamat, Jewel. Ang pangatnig daw ay mga kataga o salita na pinag-uugnay ang dalawang salita. Parirala o kaya sugnay. Halimbawa, naging malinis ang barangay Malitlit dahil sa pagtutulungan ng mga mamamayan. Maari ko bang tawagin si Mawen? Mawen, sa halimbawang pangungusap, maaari mo bang tukuyin kung ano yung kung ano yung pangatnig na ginamit sa pangungusap? Maaari kang mag-unmute ng mikropono o kaya maaari mong gamitin ang chat box. Dahil po. Ayun, tama si Mawen. Ang ginamit na pangatnig sa pangungusap ay dahil sa pinagdugsong or pinag-ugnay niya ang dalawang pariralang naging malinis ang barangay Malitlit at pagtutulungan ng mga mamamayan. Tandaan po na ang pangatnig ay ginagamit upang pag-ugnayin ang dalawang salita, dalawang parirala o kaya mga sugnay. Sige nga. Andito pa po yung mga halimbawa ng pangatnig na maaari nating gamitin. Andyan ang o, pag, at, ni, ngunit, subalit, datapwat, habang, at marami pang iba. Sa mga susunod na aralin, tatalakayin natin ang dibisyon ng pangatnig kasi hindi lang siya basta-bastang ginagamit, hindi lang siya basta-bastang pag-uugnayin ang salita at gagamit lang kayo ng gusto yung pangatnig. Meron siyang mga dahilan para gamitin ang mga pangatnig. Sa ngayon, doon muna tayo sa ang pangatnig ay ginagamit upang pag-ugnayin o pagdugsungin ang mga salita, parirala o kaya mga sugnay. Tandaan po yung mga halimbawa ng pangatnig ha. Kung meron kayong lapis or ballpen at saka kwaderno, kung andyan ang inyong mga kwaderno, maaari niyo siyang isulat. Okay po? Ngayon, meron ako ditong tatlong halimbawang pangungusap na gumamit ng pangatnig. Ang gusto ko, babasahin na mag-aaral ang pangungusap at tutukuyin ang pangatnig na ginamit sa pangungusap. Sa unang pangungusap, maaari ko bang tawagin si Cheryl? Cheryl, maaari mong i-unmute ang iyong mikropono upang basahin ang pangungusap. Pagkatapos ay sabihin sa akin kung ano yung pangatnig na ginamit sa pangungusap. Andyan ka na po ba, Cheryl? Hello, Cheryl. Andyan na po ba si Cheryl? Cheryl, maaari mong, Sir, di ko po mapindot. Cheryl, pindutin mo lang yung unmute, yung mikropono. Nakita mo po ba yung kulay pula? Pindutin mo yung screen mo sa meeting. Punta ka sa Google Meet. Doon sa Google Meet natin. And then pindutin mo yung iyong screen. Makikita mo dun yung mikropono. Kanina nakita ko nagawa mo na po. O kaya, i-chat mo na lang sa ating chat box ang iyong sagot. Ano kaya dyan ang pangatig na ginamit? Sige nga po. Ngayon, kung hindi talaga posible kay Cheryl, maari ko bang tawagin si Zeus? Zeus, andyan ka na ba? Maari mong i-unmute ang iyong mikropono. Sige, ayan, nakita ko na, nandiyan na si Zeus. Zeus, pakibasa po ang pangungusap at tukuyin kung ano dyan ang pangatig na ginamit. Mas masaya sana ang kaarawan ni Juan kung kumpleto ang kanyang pamilya. Ayun. Ano nga yung pangatig na ginamit? Ni po. Ano po? Ni. Ang sabi ni Zeus, ang ginamit daw na pangatnig ay ni. Pero hindi po ni ang tamang sagot. Hindi po ni ang pangatnig na ginamit. Maari ko bang tawagin si Jewel? Jewel, maari mo bang tulungan si Zeus? Ano kaya dyan yung pangatnig na ginamit? Sana po at saka Ayun, mahusay, Jewel. Ang ginamit na pangatig sa unang pangungusap ay sana at saka kung. Mahusay po. Maraming salamat, Jewel. Pangalawang pangungusap.
Malungkot na pinagmasdan ni Anita ang kanyang ina habang ito ay nakaratay sa higaan. Ngayon, maari ko bang tawagin si Mawen? Mawen, ano kaya yung pangatig na ginamit sa pangalawang pangungusap? Habang po. Ayun, mahusay, Mawen. Ang ginamit na pangatig sa pangungusap ay habang. Ang ibig sabihin, pinagdugso niya yung dalawang sugnay. Yung malungkot na pinagmasdan ni Anita ang kanyang ina at saka yung ito ay nakaratay sa higaan. Mahusay, Jewel. Ngayon, tumako na tayo sa panghuling pangungusap sa pangatlo. Magiging ligtas sana sila kung sumunod lamang sa mga alituntunin. Roan, maari mong i-unmute ang iyong mikropono at tukuyin kung ano yung pangatnig na ginamit sa pangungusap. Sana at kung po. Ayun, mahusay, Roan. Sana at saka kung yung ginamit na mga pangatnig sa pangungusap. Natutuwa naman ako na alam ninyo kung ano na yung mga pangatnig. Sa mga susunod na araw, tatalakayin pa natin mismo kung ano-ano ba yung mga dibisyon ng pangatnig. Ngayon, bago tayo tumako sa ating activity, kukumustahin ko muna kayo. Kumusta ka? Ngayon, meron kayong icon na heart na makikita sa inyong screen. Ang gusto ko, pindutin niyo yung heart na yon at dalihin niyo doon sa emoji kung saan maipapaliwanag niyo kung ano na yung nararamdaman niyo. Meron diyang masaya, ipagpapatuloy po, nauunawaan ko po. Meron diyang medyo malungkot kasi may kalituhan po ako ng kaunti. At meron naman diyang malungkot talaga kasi sandali. Hindi ko po maunawaan ang inyong tinatalakay. Sige nga, tignan nga natin. Eto po. Ayun. Natutuwa naman ako na lahat kayo, ay 5 lang pala. Yung isa, andun pa siya sa dulo. Natutuwa ako na 5 sa inyo ang natutuwa at masaya na ipagpapatuloy natin kasi nauunawaan ko po. Okay? Ngayon, dumako na tayo sa ating activity. Susukatin ko ang inyong kaalaman. Okay po? Ngayon, meron akong inihandang 5 pangungusap dito. Bawat pangungusap ay may pangatnig na makikita. Ngayon, tutukuyin nyo ang pangatnig na ginamit sa pangungusap. Sa katabi ng inyong screen, meron kayo diyang makikita na 4 na pamimilian. Okay po, sige nga, thumbs up nga po kung nakikita po yung 4 na pamimilian. Andun po sa Pear Deck, sa Join PDDA. Ayun, mahusay. Ngayon, ang gusto ko po, sa loob ng 5 segundo, makakapili na kayo ng inyong sagot kung ano ang pangatnig na ginamit sa pangungusap. Okay? 5 segundo, magsisimula na po. 1, 2, ayun, nakita ko mayroon ng sagot si Jewel, pati si Mawen. 3, 4, at 5. Okay? Ilalak na po ni Ginoong Kabantog ang screen. Bawal na po kayong maglagay o magbago ng inyong sagot. Tignan nga natin ang inyong mga sagot. Ayun! Tama! Ang tamang sagot ay letter C. Lahat kayong 6, ang sinagot nyo ay letter C. Habang tama kayong lahat, dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 2 thumbs up. Tama kayong lahat. Ang ginamit na pangatnig sa pangungusap ay habang. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang pangungusap. Isang malawak na bakuran, makikita ang mga halamang tanim ni Aling Teresita at ng kanyang asawa. 5 segundo. 1, 2. Ayun, may sagot na si Mawen, si Cheryl. 3. May sagot na din si Zeus, nakikita ko na. 4. At 5. Ilalak na po ni Ginoong Kabantog ang screen. Bawal na maglagay ng sagot. Ayun. 4 sa inyo ang nagsagot ng at, 1 sa inyo ang nagsagot ng sa, at 1 sa inyo ang nagsagot ng na. Ang tamang sagot ay letter C. At
ang ginamit na pangatnig sa pangungusap. Okay lang doon. Okay lang po yan doon sa dalawang nagkamali. Merong pang tatlong pangungusap. Alam kong makakabawi sila. Okay? Sumunod. Nais ko sana na tulungan mo ako sa aking plano. 5 segundo upang magtala ng inyong sagot. 1, 2. Ayun, nakita ko may sagot na kayong lahat. 3, 4, at 5. Ilalak na po ni Ginoong Kabantog ang screen. Bawal na magbago ng sagot. At ang inyong sagot ay, ayun, 5 ang nagsagot sa inyo ng sana at 1 sa inyo ang nagsagot ng nais. Ang tamang sagot ay letter A, sana. 5 sa inyo ang tama. Okay lang yun sa 1. Alam kong makakabawi ka. Okay po? Tumako na tayo sa pang-4 na pangungusap. Hindi magkakaroon ng pisikal na klase sa paaralan dahil sa COVID-19 virus. 5 bilang upang maglagay o kaya magtala ng inyong sagot. 1. Ayun, nakita ko may sagot na kayong 5. May sagot na kayong lahat. 2, 3, 4, at 5. Ilalak na yung screen. Bawal na pong magbago ng sagot. At ang inyong mga sagot ay lahat kayo, ang sagot ay letter C. Tama. Mahusay. Letter C ang tamang sagot dahil sa ang tamang pangatnig na ginamit sa pangungusap. Good job. Natutuwa naman ako na lahat kayo ay tama na ang sagot. Ngayon, dumako na tayo sa panghuling pangungusap. Magiging malusog ako kung kakain ako ng gulay. 5 bilang. 1, 2, 3. Ayun, nakita ko, meron na kayong lahat na sagot. 4, at 5. Nakalak na po yung screen. Bawal na kayong magbago ng sagot. At ang inyong mga sagot ay, ayun, 5 sa inyo, ang sagot ay kung. At 1 sa inyo, ang sagot ay kakain. Ang tamang sagot ay letter A, kung. Kung ang ginamit na pangatnig sa pangungusap, okay lang yun. Doon sa isang nagkamali, alam kong narito ka lang. Okay po? Ngayon, natutuwa naman ako na lahat kayo ay naiintindihan na kung paano ginagamit ang pangatnig sa pangungusap. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano-ano ang natutunan mo sa araw na ito? Ngayon, sa gilid ng inyong screen, makikita ninyo, pwede kayong mag-type doon. Ngayon, sa inyong pagta-type ng inyong mga natutunan sa araw na ito, maaari kayong gumamit ng pangatnig o kaya pang-angkop sa pangungusap. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang i-type ang inyong mga sagot. 1 minuto po. Ayun, nakikita ko na yung sagot ni Mawen. Nakikita ko na yung sagot ni Jewel. Nakikita ko na yung sagot ni Zeus, pati ni Cheryl, ni Roan, at saka ni Matthew. Sige nga, natutuwa naman ako sa inyong mga sagot. Mamaya, ipapakita natin sa inyong mga kamag-aral kung ano ang naging sagot ng inyong mga kaklase. Ayun, sabi ni Matthew sa chatbox, nalipat po sir, pero nakikita ko, okay na, nakakapag-type na si Matthew. Ayun, nakikita ko na po ang inyong mga sagot. Nakita ko na yung sagot ni Mawen, ni Jewel, ni Zeus, ni Cheryl, ni Roan, at saka ni Matthew. Huling 5 segundo. 1, 2, 3, 4, at 5. Ilalak na po ni Ginoong Kabantog ang screen at bawal na kayong mag-type ng inyong mga sagot. Ito ang inyong mga natutunan. Ayun, sabi ng una ninyong kamag-aral kung paano ginagamit ang pang-angkop at pangatig. Ayun, mahusay, gumamit siya ng pangatig na kung. Magaling. Sabi naman netong pangalawa yung mag-aaral, natuto ako ng paggamit ng pang-angkop at pangatig. Ayun, nakagamit siya ng
pang-angkop na ng at saka pangatnig na at mahusay. Yung pangatlo niyo namang kamag-aral, sabi niya, natutunan kong gamitin ang pangatnig at pang-angkop dahil dito hindi na ako malilito. Ayun, natutuwa naman ako, hindi na daw siya malilito. At eto naman, natutunan ko po ang ibig sabihin ng pang-angkop at pangatnig. Mahusay. Tandaan po, hindi lang dapat yung ibig sabihin, dapat marunong din kayong bumuo ng pangungusap gamit ang pangatnig at pang-angkop. Tamang paggamit ng pang-angkop at pangatnig. Ito namang huling-huli, sabi ng kaklase nyo, natutunan kong gumamit ng pangatnig at pang-angkop sa pangungusap. Natutuwa naman ako kasi base sa inyong mga sagot, alam na alam nyo na kung ano ang pangatnig at pang-angkop. At dito, nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. At bago yan, nais ko kayong kumustahin. Diyan, meron ulit kayong makikitang heart na icon. Ngayon, dalihin nyo ulit yung heart na icon doon sa emoji kung ano yung nararamdaman nyo. Masaya ba kayo kasi marami kayong natutunan? Nanghihinayang ba kayo kasi kaunti lang? O malungkot kayo kasi wala kayong natutunan? Ayun! Natutuwa naman ako na lahat kayo, ang inyong mga heart, ang inyong mga puso na icon ay naandoon sa emoji na masaya. Kasi marami kayong natutunan sa araw na ito. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng virtual clap. Sige nga, lahat nga tayo, magkaroon nga tayo ng virtual claps. Palakpakan nga natin ang ating mga sarili. Ayun, natutuwa naman ako kasi lahat kayo ay merong natutunan at masaya kayo. Dahil dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Kasi dito na po nagtatapos ang ating klase. Ang paalala lang po, ang mga aktibidad o yung mga karagdagang gawain ay makikita sa ating Google Classroom. Pagkatapos ng klase nating ito, ay magkakaroon kayo ng 30 minutes na screen break. At pagkatapos noon, pupunta na kayo sa inyong Google Classroom at doon, ipopost po ni Ginoong Kabantog ang mga karagdagang gawain patungkol sa ating pinag-aralan. Maraming salamat at magkita-kita po ulit tayo mamaya. Okay po? Maraming salamat po. Maari na po kayong mag-leave sa ating meeting room. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ma'am Mel, good morning po. Good Hi, morning good po, morning. ma'am. Sir Dan, what time did you start? 8:10 po, ma'am. 8:10. So, Filipino ito? Opo, ma'am. Filipino po. Oo. Anong agreement nyo? 30 minutes lang siya? Opo, ma'am. 30 minutes po. Okay. Dahil? Ang prescribe po, ang sinabi po sa amin, ma'am, 30 minutes po na synchronous class. And then po, after po ng 30 minutes po ay sa Google Classroom na po yung iba pong activities. Okay. So, Apo. yung 20 minutes ay sa Google na activity Apo. na nila. Okay, Apo, very ma'am. good. Tapos, anong setup nyo, sir? Maghapon ba sila? Maghapon sila magkaklase? Ano po, ma'am, bali po ngayong araw po, ma'am, dalawang teacher lang po, dalawang subject lang po. Take 30 minutes lang po kami. 30 minutes po yung sa synchronous class, yung sa Google Meet po. And then yung iba pong activities, bali po magsisimula po kami ng 8 o'clock na umaga and then matatapos po ng 3 o'clock. Yung iba pong oras, ma'am, kasama na po doon yung screen break at saka po yung activity po nila sa Google Classroom po. Sino yung sunod? Si Sir Sian po, ma'am. Si Sir Sian po. Anong subject ni Sir Sian? ESP po, ma'am. Same sync? Opo, ma'am. Anong oras ni Sir Sian? 9:30 po, ma'am.
Okay, 9:30 ESP. Apo. Okay, how do you find your kumusta? Masaya naman po, ma'am. Na-enjoy ko po. Oo. Have you followed yung ideal lesson exam nasunod ba? Opo, ma'am. Nasunod naman po. Kasi may late na ako nagpiprint kasi ako noong monitoring tool. Hindi ko ma-print. Okay. So yun lang mga activity per part ng idea ay doon na lang sa Google Classroom Apo, para hindi ma'am. maubos yung so maganda rin yung ginawa nyo. Kasi may asynchronous kayo at synchronous. Kasi pag para hindi masyadong expose yung Apo, ma'am. ibig sabihin ko, hindi yung masyadong matagal. Apo, And ma'am. then the children have time. In their own time sila magsasagot ng sa Google Classroom nila. Ibig sabihin, bahala sila kung anong oras. May time limit ba? Apo, ma'am. Bali po, ma'am, meron po akong schedule na ginawa po para sa kanila po. Bali ngayon po, ma'am, screen break po nila ngayon. Tapos, maghapon kayo, 2 subject lang. Opo, ma'am. At, okay. So, tomorrow, another subject. Opo, another 2 subject po ulit. Okay. Sige. Thank you. Thank Very you po, nice ma'am. yung approach mo. Nagustuhan ko yung approach mo. Tapos, for every activity, presentation, meron kang kumustahan. So, Apo. maganda yun. Kasi, hindi natin alam yung bata kung nakafocus talaga, at least ngayon. So, pwede bang matawag pag 5 bata, pag 5 bata lang ang kasama, pwede matawag lahat? Opo, ma'am, pwede naman po. 5 lang ba talaga yung bata yung for dry run? 6 po talaga sila, ma'am. 6 po sila ngayon po, ma'am. Okay, 6. Ay, bali Okay. po, ma'am, Oo, ano po binilang pala, ko, ma'am, 6. 15 po talaga po sila. Kaso po, Oo, ma'am, tapos- silang 6 lang po talaga yung nag-push through po sa dry run po, ma'am. Okay. Yung iba po Okay. nagsabi na po na sa modular na po sila. Oo. Okay, sige. Thank you. Why do you open 3 accounts? Ano po, ma'am, pag nagpe-present po kasi, ma'am, magbubukas po siya ng isang account po ulit. And then, yung ginamit ko po na Pear Deck po, ma'am, another account din po siya para po ma-view ko po sa presentation. Kasi po meron din po ako dito sa my cellphone ko po. Dito po sa cellphone ko po, ma'am, dito ko po na monitor yung presentation ko po. Di ba meron ditong share presentation, hindi ba pwedeng doon na lang? Ayun po yung gamit ko, ma'am. Tsaka po share, ano po yan, ma'am? dito sa share presentation, hindi mo monitor ang bata. Monitor din naman po, ma'am. Sige. Oo. Sino pang mga teachers the rest of the week? Sino pa ang mga teachers the rest of the week? Ano po, ma'am? Sa Thursday po, ma'am, si Ma'am Temblor po at saka po si Ma'am Mengolio po yung magtuturo online po. Sa Friday po, si Ma'am Mare po at saka po si Sir Rudy. Ay, sorry po, ma'am. Again. Sa Thursday ay? Mali po pala, ma'am. Sa Wednesday po, si Ma'am Temblor po at saka po si Tomorrow Ma'am... pala. Wala po, ma'am. Bali po sa Google Classroom lang po ang bata bukas. Oo. Sa Wednesday, Ma'am Temblor and Ma'am? Ma'am Mengolio po. Oo. And then sa Thursday... sa Thursday. Ang subject po nila ay, ma'am, ay math po at saka TLE po, English. EPP. EPP si Ma'am Minggulo? EPP po, ma'am. Okay. And then sa Tapos ang Thursday, math, si Ma'am Temblor po. Same time din ito? Same time? Hindi pa po namin napag-uusapan po, ma'am, kung anong oras po sila. Magbi-meeting pa lang po kami mamaya po. Okay. Another Google Meet ang i-create nila? Opo, ma'am. Okay. Sa Thursday, sino? Si ano po, ma'am? Si Sir Rudy po at saka po si Ma'am Maray. Wala ba magtuturo ng English?